Nagagalak sa umaga ito at hindi tayo nagkita-kita. At sa panibagong taon na binigay sa atin ng Panginoon, tayo ay kiyayaan niya ng kalakasan, naging safe tayo. Meron ba nagpapasok sa inyo? Wala naman. Safe tayo sa pag-ano natin sa bagong taon. Okay po. So, tayo po ay manalangin po na para tayo magkakaroon sa ating Diyos. Panginoon, salamat po sa panibagong taon at bigay po kayo sa amin. Salamat po sa Diyos sa panibagong kulay. Salamat po sa wala namin ngayong mga ito. Ay nandito kami upang nasabay ka sa Espiritu ng Panginoon. Palagi po Diyos sa ating pag-aaral ng salita. Ang po ba ng Espiritu ang siyang pagbigay sa atin ng kaluluhan? Panginoon Diyos ay may apply namin sa buhay dito sa atin. Salamat po Diyos maraming. Salamat tayo sa iyo. Okay, so nung sulat po ako ni Brother Tyra, regarding the sabi ko, ako ba ay karapat-dapat dito kasi panalangin ang pinag-uusapan. Sometimes sa ating buhay, there are shortcomings when it comes sa ating pananalangin o sa ating prayer. Hindi tayo minsan nakakapag panalangin ng tuloy-tuloy. May mga bagay na nakakapaghadlang sa ating pong pananalangin. Pero ang salita ng Diyos, pwede ko ba ipatay ito? May mga hadlang, subalit ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na patuloy lang tayo na manalangin. Sa isang iglesia, meron pong akong kilalang pastor na talagang when it comes sa prayer life niya, is napakatindi. Yan. Itong pastor na to ay meron siyang prayer room. At doon sa prayer room niya, every morning, pumupunta siya doon, binubuksan niya yung bintana at nakikita niya yung mga mountains. Kasi nakatira sila doon sa bundok. And while he was praying, tinitingnan niya yung creation ng ating Panginoon. Napaganda ng ganun. There are prayer mountains na ating pong ano. At ang pananalangin sa kanyang buhay, in-apply niya talaga. Hindi lang niya sinabi, kundi in-apply niya. Maging sa loob ng iglesia, nag-i-echo yung kanya pong prayer life. Kasi sinabihan niya yung mga members sa church, sabi niya, I'm sure, I think na sabi ko na to before dito, sabi niya, when someone is praying, wala dapat tatayo, wala dapat naglalakad, because you are talking to God. Yan. So sa loob ng church, pagka may nagpipray, opening prayer man yan, closing prayer, anumang prayer man yan, lahat ay talagang dinidibdib nila yung panalangin na yon. Walang tumatayo, walang tumatayo, walang naglalakad, pati bata, walang naglalakad. Sa panahon natin ngayon, there are churches sa pagka nananalangin, pinipicturean pa eh. Di ba? Yung gumagala at pinipicturean kung anong itsura niya pa nagpipray. Yung iba naman, habang nagpipray, busy ng video. Paggalang ba yun sa kausap ng isang Kristiyano sa pananalangin? Ay, doon sa church niya, bilib na bilib ako doon at grabe ako. Yung prayer life nila. Kamusta po ang ating pong prayer life? Nag-i-echo po ba sa loob ng iglesia ang ating pong prayer life? Na-apply ba natin sa ating buhay yung ating pong prayer life? Okay? So dito po sa ating pong binasa, portion lang po ng aking pong babasahin. Doon po sa Colossians chapter 4. Verses 2 and then verses 2 to 4. Sabi po dito sa salitang Tagalog, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maiparangal ang kanyang salita, pangaral ang kanyang salita, at ipahayag
ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Panalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. So, it is a challenge sa mga Colossian believers yung sinabi ni Apostle Paul dito na maging matyaga kayo sa pananalangin. Maging matyaga. So maging ito mga kapatid sa Panginoon, tingnan po natin ang buhay panalangin ng isang Kristiyano. So kamusta ang ating pong buhay panalangin? Do we still continue to pray? When pagka tayo po ay nabibigatan, do we pray? Pagka tayo po ay very successful in our life, do we still pray? There are people, especially Christians, when they are at the peak of their success, para bang hindi na sila nananalangin. Pero pag may problema, grabe, luhod-luhod. Yan, di ba? Lord, tulungan mo ako. Naaalala ko yung isang young people sa church. Sabi niya, pag-pray niyo ako, Pastor, makagraduate ako ng engineer. Wow. Ano siya? Mechanical engineer. Na ang trabaho niya sa mga minahan. Yan. So pag-pray natin, nakagraduate pa. So pag-pray mo ako na matanggap ako sa isang minahan na pagtrabaho. Okay, pag-pray, natanggap siya. Wala na siya sa church. Hindi na nag-prepare meeting. Hindi na nag-worship service. Hindi na nga bumibisita sa church. Pero nung naghahanap ng trabaho, grabe ang request. So ganun minsan ang mga mananampalataya. Pagka binless na ng Panginoon, mawawala na yung panalangin. Okay? So sabi po dyan, prayer is for the most part untapped. Pag sinabi nating untapped, yung hindi pa nasusulit. Nasusulit yun ba ang pananalangin? Hindi pa, kasi marami pa. Sabi dyan, an unexplored continent where untold treasure remains to be unearthed. Sabi po dyan ni Calvin Whitman. Unexplored. Hindi pa natin lubusang na-explore, nagagalugad ang panalangin. Kumbaga, kung sa percentage man lang, hindi pa nakakaabot sa 10%. At ang sabi dito, untold treasure, yung mga kayamanan na hindi pa natin natutuklasan sa pananalangin. Yung mga treasures na dapat natin matuklasan, hindi pa natin natutuklasan. Kasi yung ating panalangin ay hindi nagiging, sabi nga natin, hindi nagpapatuloy. Okay po. Ang sabi din po dyan, the great strategy of life is not an answered prayer. Ano daw po yung great strategy? But an offered prayer. Yung malaking trahedya daw sa buhay ay hindi yung hindi sinasagot yung mga panalangin natin. Kundi ang malaking trahedya daw sa buhay is yung hindi natin pagpapatuloy at hindi natin pananalangin. Sabi nga po I'm sure kilala niyo si Mami Dal, right? Naabutan niyo ba yung isa? Si Mami Dal. Yan. Grabe yung prayer life nun. Masugatan ka lang. Punta tayo dito, let's pray. Nagsugatan ako sa kamay. Kasi pagka Monday, yan, happy hour yan. Sugatan ako dito kasi nagpipiko kami. Pumunta ako sa clinic, sabi niya, halika, pray tayo. Grabe yung prayer life niya. Sabi niya, the greatest sin of a Christian is prayerlessness. Yung greatest sin daw ng isang Kristiyano ay yung hindi nananalangin. How many times we commit that sin? Sometimes naalala natin mag-pray pagkakain tayo. Pero dito sabi dyan, an offered prayer is the great strategy of life sa buhay natin. Sabi dyan, instead of being something we do every day, ang prayer daw, sabi dyan, like breathing, eating, and walking, and talking, it seems to have become like a little glass covered na on the wall that says, break in case of emergency. Alam mo yung sa mga mall, may nakalagay dyan na break in case of emergency. Yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga hose yata yun, o fire extinguisher. Diba? Pag sa bus naman, yung glass. Para daw ang prayer, ganun daw yun. Break in case of emergency. It is true that so very often we associate prayer with crisis in our life. Tama po ba?
We associate prayer doon sa crisis ng ating pong buhay, na pagka nakakaranas tayo ng problema, walang masama doon na manalangin para bang ito yung resource natin. Ito yung prayer. Break in case of emergency. Pero pag walang emergency, do we still pray? Hindi natin ma-break yun. Okay? So sabi dito, isang story, sabi po doon na mayroon pong sumakay sa sa isang eroplano, at yung eroplano na yun ay nagkaroon ng turbulence. Yan. At sabi doon sa nagrereklamong isang nakasakay doon, sabi niya, mamatay na tayo dito. Pakitawagan yung pilot. Ang sabi ng pilot, nung nakausap niya yung isang pasahero doon, sabi niya, halika dito. Sabi niya, anong gagawin natin? Let's pray. In times of turbulence, minsan naaalala na minsan minsan pa nga yung mga hindi mananampalataya ay talagang pagka may mga problema, talagang Lord. Pagka wala rin. Okay? So ito po siya. Then sabi po dito, prayer. So ang panalangin po ay makikita po natin sa buhay po ni Apostle Paul. Na talaga yung buhay ni Apostle Paul ay talagang dinedicate niya yung pananalangin. Makikita natin there are great missionaries na mababasa natin yung kanilang life na talagang dinivote nila sa pananalangin. Even sa gitna ng mga karamdaman ng anuman yan, ay nandun yung kanya pong pananalangin. Even si Apostle Paul, na hindi niya talaga tinake for granted yung pananalangin. Okay po? So unang-una, tingnan po natin, manalangin na may pagpupursigi. Okay, so ano po yun? Tingnan po natin. Dito po sa binasa po natin, iba't ibang translation na makikita natin dito. Pero, iisa lang po ang tinutukoy. Ang sabi po dyan, si Pablo sa pagsasabing, italaga ang inyong sarili sa pananalangin. Yan, sa New American Standard Version. At sa New King James Version naman, sabi dyan, magpatuloy ng taimtim sa pananalangin. Pero sa original na pagkakasalin, sabi po dyan, magpatuloy sa pananalangin, o magpatuloy ng matatag, magpursige sa pananalangin. Huwag tumigil sa pananalangin. Sabi dyan, magpumilit. O ipilit, magpumilit talaga. Sabi dito, manatiling nakatuon o magbigay ng walang humpay na panalangin. Kalakip dito, yung idea po ng dedikasyon. Yung dedication natin, yung commitment natin, na makikita natin na talagang dinidibdib natin yung pananalangin. Kaya ang sabi ni Apostle Paul dito, magpursige ka, huwag kang tumigil. Matyaga, magpatuloy. In 1 Thessalonians 5:17, sabi po dyan, pray without ceasing. Magpatuloy sa pananalangin. At ang sabi po dyan ay 10 beses na ginamit ito sa Bagong Tipan. Sa mga ito ay may kinalaman sa pagiging deboto sa pananalangin. Deboto po ba tayo sa pananalangin? Ngayong January ay maraming deboto na pupunta sa Quiapo. Diba? Kasi ano yan ang tawag doon? Black Nazarene. Yan, maraming deboto. Tayo, deboto ba tayo? Hindi sa kundi sa pananalangin. Hindi ba natin nakakaligtaan ng manalangin? Sabi ni Apostle Paul, siya mismo deboto sa pananalangin. He encouraged the Colossian believers na maging deboto. Maging matatag, magpatuloy. At kung ating papansinin po dito, yung sinasabi ni Apostle Paul dito, hindi siya nakikiusap. Kundi yung sinabi po ni Apostle Paul dito, pautos. Ibig sabihin, he is commanding us, he is mandating us na magpatuloy sa pananalangin. Inuutusan niya ang mga Kristiyano, inuutusan niya ang mga Colossian believers to continue sa pananalangin at huwag titigil. Utos yun. Hindi po yun pakiusap, kundi utos. So sa madaling salita, ang pagtsatsaga, pagpupursige sa pananalangin ay hindi opsyon. Minsan kasi yung panalangin natin opsyon lang. Pag may problema ako,
mananalangin ako, option. Pag hindi ko naman, wala naman ng problema, hindi ako magpipray. Right? So para sa isang Kristiyano, ito ay isang utos mula sa ating pong Panginoon at mula rin po kay Apostle Paul. So tayo bilang sa mananampalataya, matyaga, magpursigi, magpumilit. Okay? Devote ourselves. Saan po? Sa pananalangin. Ilang minuto po kayo nagpipray? Ilang minuto? Anong pinakamahaba niyo pong panalangin? 10 minutes. Pinakamaiksi. Para bang si Peter, Lord, save me. Prayer niya yun, lumulubog siya. Napakaiksi. Okay? Sometimes, pag nag-pray tayo is para bang walang laman ng ating pananalangin. Just for the sake lang na makapag-pray tayo. Huwag tumigil. Pagka may problema, manalangin. Blessing, manalangin. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, sa bawat aspeto ng buhay natin, manalangin. Huwag tumigil. Huwag tumigil. Okay po? Sabi po dyan, Luke 18:1. Now he was telling them a parable, show them that all the times they ought to pray and not to lose heart. Not to lose heart. Sabi rin po sa Luke 11:9, it is where we find the promise that say, ask and it shall be given to you. The reason na hindi tayo binibless ng Panginoon because we don't ask. Ano ibibigay ng Panginoon? Although alam niya yung ating pangailangan, pero gusto niya na tayo ay dependent sa Kanya. Humingi ka. Okay? Sabi dito, seek and you shall find, knock it and it shall be open to you. Sabi, each of those are, sabi po dyan, verb are in the present tense. So, ibig sabihin, an action word, an active word, and could be translated, keep on asking. And keep on seeking, and keep on knocking. Buti pa si Axl Rose, marunong mag-pray. Kaya yung si Axl Rose? Yung lead singer ng Guns N' Roses. Di ba may kanta siya? Knock-knocking ng heaven's door. Buti pa siya marunong. Tayo, do we knock on heaven's door? Do we keep on seeking? Do we keep on asking our Lord, Lord, ito. Don't lose heart. Keep on asking. Keep on asking. Okay po. Ang sabi po dyan, meron pong pagkakaiba yung tinatawag po nating patuloy na manalangin at yung tinatawag po natin na mahabang pananalangin. Ano pong pagkakaiba? Yung patuloy na manalangin is yung hinahamon tayo ni Apostle Paul to pray continuously. Meron pong tao na napakahaba manalangin but it's just a vain words and repetition of words na wala namang laman. Believe ako sa mga Koreano mag-pray. Believe ako. When I was in Masaya, may mga Koreano po doon pumupunta at nananalangin. Napaka-ano nila na mag-pray. In Korea, isang testimony nung isang pastor na punta doon, before they go to work, they pray. Pag uwi nila, they pray. Nasa church nila, they pray. They don't pray in silent, but they pray na talagang naririnig ng katabi yung maingay nilang pananalangin. Okay? Ang tao minsan sa mga kapatid natin that they pray. A vain repetition of words sa pananalangin na wala namang tinutumbok o ibig sabihin. Ang pagpupursige ay nanguhulugan hindi po pagsuko. Sabi po dyan, may mga taong madaling sumuko. Kayo po ba ay sumusuko na sa pananalangin nyo pagka inyong panalangin ay hindi na tinutugon ng Panginoon? Bumitaw dahil wala na daw ganang manalangin. Noong 2025, kung i-rate natin ang ating pong sarili sa area po ng panalangin, kamusta po? May gana pa ba kayo manalangin? Nawawala na ba yung saya natin sa pananalangin? Before, nung tayo first natin na encounter ang Panginoon Kristo, ang ating prayer life talaga nagkaalab di ba?
pray hanggang sa dumating yung mga taon para ba yung pag-aalab na yon sa pananalangin natin ay unti-unting nawawala. Unti-unting nawawala. Okay? Ngunit hindi tayo dapat mamuhay ayon sa damdamin natin. Mamuhay tayo ayon sa utos ng ating Panginoon na nagsasabi, manalangin tayo palagi at hindi dapat tayong tumigil sa pananalangin. Napakasarap makita ng isang church na merong prayer meeting, merong before na mag-service is merong time to pray. Napakasarap makita yon. Nag-e-echo yon sa isang manggagawa ng Panginoon na siya ay talagang nananalangin sa Kanya. Okay? So, sabi po ni George Mueller, ang sabi po dito, at babasahin po sabi, it is a common temptation of Satan to make us give up the reading of His Word and prayer when our enjoyment is gone. Yan. Pag masaya tayo, pagka grabe yung blessing ng Panginoon, it is a temptation of Satan na sinasabi, ka na mag-pray, binibless ka naman eh. Ka na mag-pray. Okay, sabi dyan, reading the Word and prayer as if it were of no use to read the Scriptures when we do not enjoy them. Do we still enjoy reading His Word? Do we still enjoy? Parang nakasimangot kayo Nag-i-enjoy pa ba kayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Meron ba kayong guide ngayong taon nito to read the Word of God? Minsan ako'y naiinis sa sarili ko kasi gumagawa ako ng guide. Ako rin naman ang sumisira doon sa guide na yon. Gusto kong gawin to pero bakit hindi ko may pagpatuloy? Tapos babalik na naman. Tapos babalik na naman. Bumabalik ng pabalik. Okay? So hindi dapat when we read His Word. Okay, the truth is that in order to enjoy the Word, we ought to continue to read it. Yan. Sa mga nakaranas po ng love letter, you enjoy reading it, right? Lalo na yung nanliligaw ka pa sa misis mo. Wala na ngayon love letter, no? Text na lang. Or tara, meet tayo dito, date tayo. Wala nang ganun. Time ni nanay na yan, puro love letter siguro yan. Nakatanggap siya. So, the Bible is God's Word to us. And we should enjoy reading it. Don't faint in reading the Word of God. Although there are times na nanghihina tayo when we read the Word of God, pero sabi ng Panginoon, the more na tayo nanginit, the more we continue to read His Word. The more na basahin natin ito, and the more na tayo nanghihina na ayoko nang manalangin, the more we continue. Bakit? It is a temptation of Satan na huwag ka na mag-pray. The more na gawin mo yan, mag-pray ka, manalangin tayo. The less we read the Word of God, the less we desire to read it. Tama po yun. And the less we pray, the less we desire to pray. Magpursige, maging matyaga sa pananalangin. Huwag tayong tumigil ngayong taon. Ilagay natin sa ating calendar na dapat tayo ay patuloy na manalangin. Okay po. Then pangalawa po, ang sabi po dyan, manalangin ng may damdaming pag-ibig. If you notice the prayer of the Lord Jesus Christ in Garden of Gethsemane, ito yung pananalangin na talaga yung damdamin niya punong-puno ng pag-ibig. Ito yung pananalangin niya na talagang makikita mo yung kanyang damdamin. Na talagang umiiyak siya because damdam niya. Pananalangin. Some Christians as if they are not praying because hindi mo maramdaman yung pag-ibig na yun sa pananalangin. Para bang nananalangin lang siya for the sake na makapag-pray. Pero wala talaga yun sa kaloob-looban niya yung pag-ibig sa pananalangin. May kilala ba kayong tao na panag-pray at talagang madadala ka sa kanya dahil ramdam mo yung kaniyang damdamin sa pag-ibig? Na imbis na hindi ka iiyak, umiyak ka na rin dahil sa prayer niya. Okay? Sabi dito, kung ikaw ay matyaga sa isang bagay, tanda mo natin, ikaw matyaga, ito ay makatuwiran na dapat kang maging madamdamin tungkol dito. Sa katunayan, sinabi ni Pablo na dapat tayo maging mapagbantay o maging mapagbantay. Ito ay
kabaliktaran ng katamaran. Inilalarawan dito ang marubrob na damdamin. Kung ikaw po ba ay matyaga sa isang bagay, dapat po nandoon yung damdamin mo. Damdamin. Look at the prayer life of the Lord Jesus Christ. He was passionate in this prayer life. It was something he was always doing. Na pagka nananalangin siya, talagang binubuhos niya yung damdamin niya sa pananalangin. Ramdam ng mga tao, ramdam ng mga disciples, na sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya, kagaya ng ating Panginoong Kristo, nandun yung damdamin niya, nandun yung pag-ibig niya, pagka tayo po dapat ay nananalangin. Talagang mararamdaman ng ibang tao yung sidhi ng damdamin mo pagka ikay humarap sa ating pong Diyos. How much prayer meant to Jesus? Sabi po diyan, it was not only his regular habit, pero ito ay kanyang resort in every emergencies. Ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang lupa siya, nagkatawang tao, at nakaranas siya ng mga kabigatan sa kanyang buhay. Hindi lang naman tayo. Sabi ko diyan, when perplexed, anong ginawa niya? He prayed. Nanalangin siya. Pagka tayo ay naguguluhan sa mga bagay, we pause for a moment and pray. Lord, give me wisdom. When hard pressed, sabi dyan, ang ginagawa niya? He prayed. When tayo, nape-press tayo, nape-pressure tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran o sa mga tao na nakapaligid sa atin, we prayed. We prayed, sabi niya. When hungry for fellowship, he prayed. Sabi pa dyan, when he chose and associate and receive his message upon his knees. If tempted, he prayed. If tempted, we prayed. God will give us strength in order for us to resist that temptation. Okay? If criticized, he prayed. Even if people criticize us, we prayed. If fatigue, kung siya ay napapagod na, wearied spirit, he prayed. So in every situation na nararanasan niya, laging ginagawa ng ating Panginoong Kristo, he prayed. Sa bawat aspeto ng ating buhay, sa bawat emergency, sabi pa nga dyan, kapag wala ding emergencies, no difficult, no necessities to temptation, nagpipray pa rin siya, tayo, dapat ganun. Dapat magpatuloy tayo. Ang pinaka-model ng ating pong pananalangin is the Lord Jesus Christ himself. Okay. Sabi po dyan, at sa tuwing na makikita natin sa Jesus na nananalangin, siya ay nananalangin, sabi po dyan, na merong passion. Damdamin na. Talagang hindi mo matatawaran yung pananalangin ng ating pong Panginoong Kristo. Nagkaalab yung kanyang damdamin. Ito dapat ang maging attitude natin bilang sa mananampalataya. When we pray to our God, dapat yung nagkaalab yung damdamin natin, passionate dapat tayo. Kung sa ibang bagay passionate tayo, how much more sa pananalangin, dapat di maging passionate tayo. Sabi po dyan sa mga verses na nakalagay dyan, in Luke 3 verse 1, at baptism, ano po sabi niya? While he was praying, the heaven was open. Passionate prayer opens heaven. Yung masidhim na pananalangin, yung nag-aalab na damdamin sa pananalangin, nagbubukas ang pintuan ng kalangitan para sagutin yung pananalangin mo. Yung mga kahilingan mo, binubuksan yan.
Luke 6:12, sabi po dyan, before he called his disciple, he spent the whole night in prayer. And God answered his prayer, and God gave him wisdom, direction to choose kung sinong pipiliin niya maging disciples. Kaya nga po sa paghahanap ng pastor ng isang church, you pray, and God will give you the direction. Hindi yung pili ng pili lang. Magsasuffer ang church dyan. Baka mamaya yung pinili nyo, ay hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. That's why you pray. That's why we pray. Luke 9:21, sabi po dito, at his transfiguration, he prayed. Sabi, Lord, it's yung kalooban mo. Kung kalooban ko lang, hindi dapat but it is your will. Passionate prayers enables us to experience, sabi po dyan, the glory of the Father. In John 1:7, sabi po dyan, in his high priest, sabi po, passionate prayer impacts the lives of others. Wow. Sabi mo nga po, meron po ba kayong taong kilala na very passionate sa pananalangin? Yung prayer life ba niya ay nag-impact sa buhay? Yung nag-impact sa akin sa buhay sa pananalangin, yung pastor na yun. Grabe siya manalangin. Even inside the church, ulitin nyo, sabi niya, when someone is praying, no one should be talking, no one should be standing, and no one should be walking. Because ang kinakausap natin ay hindi basta-basta. Ang kinakausap natin ay Diyos na banal. Matthew 26 verse 19, sabi po dyan, in the Garden of Gethsemane, it is only through the passionate prayer that we can pour out our hearts to God. You can pour out your hearts to God in a passionate way that you can cry to God, at ibuhos mo talaga yung damdamin mo sa Kanya. Have you ever prayed to our God na talagang umiiyak ka? Nanalangin ka na ba na umiiyak sa Panginoon? O pagka tayo nananalangin sa Panginoon, ang unang bungad kagad natin, Lord, bigyan mo ako nito. Bigyan mo ako niyan. Puro tayo hingi na hingi. Wala namang masama doon. Pero minsan kasi yun ang unang bungad natin eh. Imbis na we pray, we adore, yung adoration natin sa Kanya. Ang nauuna paghingi agad. Dapat yung nasa huli yun, di ba? Yung supplication. Okay? We can pour our hearts sa ating Panginoon. Luke 23 verse 24. He hung on the cross. He passionate prayer will enable us to maintain that spirit, even in the most difficult circumstances. Kahit na nandun siya sa cross, nakapako siya doon, nananalangin pa rin siya passionately. Hindi pa rin siya tumigil. So ang ating pong Panginoon Kristo, nananalangin siya passionately. Dama niya sa kanyang puso yung pagsinta, yung alab ng kanyang pananalangin. Bakit? Dahil alam niya kung sino ang kausap niya. May bibigay natin sa ating Panginoon yung ating alab ng damdamin, yung we pray passionately dahil alam natin kung sino yung kausap natin. Right? Ang kausap natin ang ating Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng ating pumapangailangan. Alam natin yun. Kaya yung pananalangin na meron talagang pagsinta at pag-ibig at passionately ay maibibigay natin sa Kanya. Sabi ko nga po, ulitin ko. Naalala nyo pa ba sa buhay nyo kung kailan kayo nag-pray passionately sa Panginoon? Na umiyak kayo sa Kanya. Ibinuhos nyo ang iyong damdamin sa Kanya. Naalala nyo pa ba? O wala kayong maalala? O the other day daw, si Nanay Nena. The other day. Hindi na natin aalamin kung anong pinag-pray niya. O wala tayong maalala kasi minsan hindi natin nagawa yun sa buhay natin. Manalangin mula sa puso. Sabi nga, manalangin mula sa puso, hindi lang sa nguso. Sa puso mismo.
Many Christians pray sa nguso lang. Dito, wala dito. Tanda. Ito ay panalangin mula sa puso, hindi lamang sa ulo, hindi lamang sa nguso. Isama yung puso natin. Kapag ikaw ay nananalangin, sabi diyan, huwag gumamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga intil. Ano po yung ginagawa nila ngayon na paulit-ulit na panalangin? Ano? What has happened to the Lord's Prayer? Actually, it's not the Lord's Prayer. It is a model of prayer. Okay? Ano ginagawa ng tao? People repeat it as it were some kind of magic mantra. Yan, yung mantra, yung gumagabay sa'yo. Okay? That will bless them or move God to hear them. Okay? At ito ang palagi nating naririnig. Hindi naman sinabi ng Panginoon Kristo na word by word yan ang gawin mo eh. It is a model that we should follow. Not to recite. Hindi dapat i-recite. Kundi tingnan natin yung pagkakasunod-sunod. They are doing with it exactly what He was instructing us not to do. The Gentiles, when they pray, they try through the religious repetition. Di ba? Paulit-ulit. Yung mga panalangin ng iba paulit-ulit. Kaya walang damdamin doon. Kasi paulit-ulit. We pray sa puso natin. Because we know kung sino ang kinakausap natin. Okay po. Ikatlo. Yan. Sabi po dyan, manalangin ng may pasasalamat. Ang sabi po doon sa ating binasa, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So wag nating kaligtaan na manalangin at ikabit natin doon sa pananalangin na yun ang pasasalamat sa Diyos. Kanina meron tayong prayer of thanksgiving. At maganda po yun. Ito po yung mga verses, sabi dito. Si Apostle Paul, he never fails to mention that when we pray, kasama dapat dito ang pasasalamat. Ephesians 5:20. Sabi dyan, tell us that thanksgiving is the natural result of being filled with the walking under the influence of the Holy Spirit. Na dapat, if we are filled with the Holy Spirit, when we pray, dapat kasama doon yung pasasalamat. Hindi lang yung puro paghingi. Have you ever paused for a moment sa pagpasok? Anong ginawa niyo nung pagpasok ng 2026? Nanalangin ba kayo? Aminin niyo sa sarili niyo, nanalangin ba kayo o hindi? O nag-celebrate lang kayo tuloy-tuloy without even thanking God for the brand new year na pumasok sa buhay natin. Okay? Philippians 4:6. Tell us to be anxious for nothing, but in everything we should pray, giving thanks as we make our petitions known to God. Giving thanks to our God. Giving thanks to Him. 1 Thessalonians 5:18, sabi po ito, let us all give thanks to all times in God will for us in Christ Jesus. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Colossians 3:17 says that as believers, everything we say or do should be done in the name of our Lord Jesus as we give thanks to Him. Okay? 1 Timothy 4:4 says that food and marriage are good, given thanks to us by God, and are we received with thanksgiving and gratitude. So manalangin kasama ang pasasalamat. Manalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Whether it is sufferings, persecution, o anumang mga bagay yan, manalangin ka at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang paghahayag ng pasasalamat ay tingnan natin kung anong nagagawa nito sa ating pong buhay. Unang-una, ang paghahayag ng pasasalamat sa Diyos ay ipinahayag nito ang pag-asa at pagtitiwala. Yan. Kung ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos,
Sinasabi mo sa ating Diyos, Lord, titiwala ako sa iyo. Sa mga pangako mo, sa mga sinabi mo sa banal na kasulatan na hindi nagbabago at hindi nawawala. Salamat doon, Panginoon, sa mga blessing na binibigay mo. So, ang pinahayag na nito na ikaw ay may tiwala at may pag-asa kung tayo ay nananalangin sa Kanya. Pangalawa, nagpapakita ito ng relasyon. Ano ba ang relasyon natin sa Panginoon Kristo? Diyos natin siya. Relationship between a father and a son. So ikaw ay, kung wala kang relasyon sa Panginoon at kung tayo ay bastos na anak, ay hindi tayo mananalangin. Hindi tayo magpapasalamat. Pero ang relasyon natin, siya ay Diyos natin, ipinapakita nito na sa Diyos natin, siya ang ating Diyos Ama, siya ang ating tagapagligtas that speak of our relationship to Him. Na Diyos natin siya. Nagpapahayag ito ng pasasalamat. Wastong pag-uugali. Yan. Ang pasasalamat ay isang wastong pag-uugali na dapat meron tayo bilang sa mananampalataya. Nung Christmas, nung New Year, nabigyan tayo ng mga regalo. We say thank you. Nagpapasalamat. Tayo din dapat. Kasi wastong pag-uugali yung pasasalamat. Ang taong hindi nagpapasalamat ay hindi marunong tumanaw ng mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos, isang Kristiyano. Okay? Ito ay bumubuo ng, ano po yan? Kababaang loob. Ano po yun? Humility. Ang isang Kristiyano ay nagpapasalamat sa Diyos, meron siyang pagpapakumbaba. Wala yung pagmamataas. Kasi alam niya na hindi naman niyang galing sa kanya. Galing sa Diyos siya. Kaapat, sabi dito, hindi lang manalangin na mayroong pasasalamat, kundi sabi dito, manalangin at ipanalangin ang iba. Tingnan niyo po dito. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong, sabi diyan, maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Sabi ni Apostle Paul, ipanalangin nyo kami. Yan. So si Apostle Paul, he encouraged and even he mandated those Christians at Colossians to pray. Pag-pray sila. Manalangin. Panalangin mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. Ipanalangin mo yung ibang tao. Yan, panalangin mo. Sabi po dyan, ang tawag po dito ay intercessory prayer. Pananalangin sa iba. Pinagpipray mo ba yung kapwa mo Kristiyano? Lahat sila? O selective? Ito lang yung sa akin, bumati sa akin ng maganda kaninang umaga, siya lang yung pagpipray ko. Ito, ginagawa na ko ng masama nito. Yung ko ngayon pag-pray yan. Minsan ganun, di ba? Aminin natin, nangyayari sa buhay natin yan. Ito, chinichisles na, ba't ka siya pagpipray? Pero sa amin dito, intercessory prayer. Pag-pray mo yung kapwa mo, Kristiyano. Na magawa nila yung kalooban ng Panginoon. Characterized by the Lord Jesus Christ. Sabi po dyan, Luke 22 Sabi po dyan, verse 22. Result, sabi po dyan, una muna, Isaiah 53 verse 12. He himself bore our sins and intercede for the transgression. Luke 20-23, Jesus tells Peter, I have prayed for you that your faith may not fail. Wow! The Lord Jesus Christ prayed, Peter, sabi dyan na, your faith may not fail. Wow!
gaan at nakaka-uplift ng spirit na makita at marinig sa isang mananampalataya na, kapatid, pinagpipray kita. Grabe. Parang umaangat yung spirito mo. Salamat, kapatid. At pinagpipray mo ako. In Luke 23 verse 24, sabi niya, Jesus was praying for others when He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Them, meaning, hindi lang isa, them. Marami. Okay? John 14:15, sabi dyan, Jesus interceded for us, asking the Father to send the Holy Spirit. So marami pa dyan. In John 17:19, He prayed for the church. Romans 8:34, He tell us that Jesus is seated on the right hand of the Father, making intercession for us. Hebrews 7:25, He is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lived to make intercession for them. Panginoon Jesucristo is a great example that He prayed for others. We must also pray for others. Nasabihan mo na ba ang kapatid mo sa Panginoon na pinagpipray kita, kapatid? Nasabihan mo na ba ang kaibigan mo, members of your family, that you are praying for them? Ilan na po ang naipag-pray natin noong 2025? Apostle Paul and the Lord Jesus Christ is encouraging us. Ikaw at ako, panalangin mo ang iba. Panalangin mo sila na ang kalooban ng ating Panginoon ay magawa nila. Panalangin po natin. At ang sabi po dito, intercessory prayer changes everything. Changes everything. 5 bagay ang nangyayari kapag tayo ay nananalangin. Tingnan po natin. Una, ang panalangin ay sinasa puso. Ano po yung pasanin? Burden. Ito yung mga bagay na nangyayari pagka tayo ay nananalangin. Isinasa puso mo yung kabigatan na meron ka. Pag nananalangin ka. Isinasa puso mo kung anuman ang iyong nararanasan sa Panginoon. Kaya nga po dapat manalangin tayo na talagang nandun yung damdamin natin kasi isinasa puso mo yung mga pasanin na ating pong nararanasan. Na hindi lang tayo puro hingi, kundi yung talagang nag-aalab yung damdamin natin, yung anuman ang ating pong mga nararanasan sa buhay. Pangalawa, pinipilit o pinupwersa tayo na manalangin na maghintay. Pinakamahirap sa isang Kristiyano ang maghintay. Madali po ba sa inyo maghintay? Pag mayroong kayong usapan na alas 8:10 na, hindi pa siya dumarating, mag-aantay pa ba kayo? O iwanan nyo? Bahala ka na sa buhay mo. Iwanan kita. Napakahirap po maghintay, right? Yung pananalangin, pinupwersa ka na antayin yung sagot ng Diyos. Nagwag mong gawin yung mga bagay sa sarili mong kapamaraanan o kamay. Kaya nga nangyari doon sa kay Sarah at kay Abraham. They put things in their hand. Diba? Sabi nung nakatulong ni Sarah, sipingan mo sa Abraham, right? Kasi wala pa silang anak. So nangyari, nanganak. Sino ang anak? Si Ishmael. At hanggang ngayon, may sigalot ang Judyo at mga Arab countries. Because of that, they put things in their hands. Hindi sila natuto magantay. At tinawanan lang ni Sarah na siya ay mabubuntis. Right? So yung pananalangin sa buhay natin, tinuturuan ka ng Diyos na antayin mo. Huwag ka mamagdali. Antayin mo. O ano magiging sagot sa panalangin na yan. Okay? Ang panalangin ay nagbubukas ng ating mga mata.
Okay? Hindi po yan third eye, ha? Baka sabihin nyo, kakaroon ka ng third eye dito. Hindi. Binubuksan mo yung mata mo na makita yung kalooban ng Diyos. Yan. Baka magbukas ka dito na meron na akong third eye. Hindi po. Yung kamalayan mo, na mabuksan yun at makita mo yung kalooban ng Diyos dahil nananalangin ka. And sometimes we don't see the will of God. Why? Because we don't pray. Hindi natin nakikita yung kalooban ng Diyos. Nagbibigay daan sa atin na makita kung ano ang ginagawa ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Okay? Inaayon nito ang ating puso, saan po? Sa puso ng Diyos. So yung puso ng Diyos, inaalay niya yung puso natin doon sa puso ng Diyos pagka tayo ay nananalangin. It's not our will, but His will. Ina-adjust niya yung ating emosyon, yung ating pong thoughts, yung ating action, doon din sa puso kung ano ang nais ng Diyos pagka tayo ay nananalangin. Alayin po ba ang puso natin sa puso ng Diyos? O ang puso natin ay iba? Okay? And the last, sabi po dito, ang panalangin ay nagbibigay daan sa atin na sumulong. Ano po yan? Move forward. Hindi stagnant, kundi sumulong at magpatuloy na manalangin. Napakasarap pong manalangin. Lalo na sa umaga, paggising, yun agad ang ating uunahin. Minsan nabibiktima ako dito kasi ang call time ko doon sa aking pinupuntahan is 3 a.m. Actually, nagigising na ako. Then 4 a.m. biyahe na ako papunta doon. Then ang call time ko is 5 a.m. So ang nangyayari, 30 minutes before doon na ako nagpipray. Doon na ako nagbabasa ng Bible at doon na ako nagpipray. Kasi 3 a.m. di ko naman yun eh. Pero I never forget, pagdating ko doon ay nagpipray talaga ako. Because there are challenges and there are spiritual battle. Kasi doon sa pinupuntahang hotel, may mga nakakausap ko doon, may mga gumagalang mga hindi magandang spirito. Nagpapakita daw sa kanila. Sabi ko, patay tayo dyan. Kaya ako nagpipray. Sabi ko, wag naman sana. Pero hinahanap ko siya doon. Hindi ko pa siya nakikita. Lady in red daw. Lady in red. Para marami mga testimonies doon. It is a spiritual battle. And when I begin my engagement sa mga empleyado doon, I pray, Lord, protect me and guide me. Dapat ganun din ginagawa natin. Sa example ng Panginoon Kristo, sa example ni Apostle Paul, sa example ng mga prophets, that they always pray. At hindi nila hinahayaan o kinakaligtaan ang manalangin. As I close, mga kapatid sa Panginoon, ano pong itsura na iyong buhay panalangin ngayong umaga? Ano ba yan? Malungkot? Nakasimangot? Galit? O nangihinayang? O nahihiya yung picture ng ating prayer life ngayon? Matyaga ka bang nananalangin? Ang iyong bang panalangin ba ay madamdamin? Passionate ba yan? O wala ka ng interest manalangin? Yung panalangin ba natin, mga kapatid sa Panginoon, ay punong-puno ba ng intensity? Sigla. Ang panalangin natin ngayong umaga ay nanghihina na tayo. The more na nanghihina tayo, the more na dapat tayo manalangin. Paano naman ang pasasalamat? Ilang oras ang ginugugol natin sa ating pong Diyos, sa ating pong pananalangin, sa pasasalamat natin sa Kanya. Minsan, when we pray for the food, Lord, thank you for the food. Yun lang. How about the provision of our God? Lord, thank you for the protection. How about yung mga ginagawa natin? Pasalamat. Meron bang
sa ating pong buhay, ay meron ka bang pinapanalangin para maligtas? Kamag-anak mo, kakilala mo, o kaibigan mo. Meron bang pasanin sa iyong puso na makitang lumalawak ang kaharian ng Diyos? Nandun ba yung pasanin sa puso mo na passionate ka na nanalangin na, Lord, sana yung kaharian mo dito sa mundo ay lumawak. Ano po yun? Marami pang makarinig ng mabuting balita sa paglabas natin. Upang makitang matupad, or ang panalangin natin, Lord, matupad mo ang iyo pong kalooban. So the challenge of us this morning, and the Word of God is saying, Paul and the Lord Jesus Christ, pray continually. Do not faint. Huwag tumigil. Kundi sa ating buhay bilang isang mananampalataya, ang buhay panalangin natin ay dapat nagpapatuloy. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pong salita. Humihingi po pa kami ng tawad sa kasalanang amin po nagagawa po pa and that is prayerlessness. Na madalas po, Panginoon, kami po ay hindi nananalangin. At hindi namin kayo kinakausap. At hindi namin binabasa yung pong salita. May this year po, Panginoon, ay simulan namin, O Diyos. Ang buhay panalangin ng isang Kristiyano at mananampalataya, ay dapat ito ay nagpapatuloy at wag po kami tumigil. Tulungan niyo po pa yun kami. Because it takes the Holy Spirit and His presence and His power po, Panginoon, na magawa namin ito. Makita namin ang kahalagahan nito po, Panginoon. Pagpalain niyo pa ang bawat isa. May this church become a blessing. May this church ay maging good examples, testimony of their prayer life po, Panginoon. At nakikita, nagmamanifest sa aking pong buhay po, Panginoon. Sa bawat aspeto po, Panginoon, ay naandun yung pasasalamat at pananalangin po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan na ito, Panginoon. Tinataas ko po ito, Diyos, sa pangalan na aking Panginoon Kristo na aking pong tagapagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless us all.